Kumusta na kayo mga giliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay hango sa totoong buhay ng ating masugid na taga-subaybay na si Bien, Tubong, Lawang, Northern Samar. Ako si Ben, Tubong, Lawang, Northern Samar. Hayaan niyong isalaysay ko, Kuya Jess, sa inyo ang tunay kong karanasan noong ako'y bata pa. Bata pa lang ako noon, Kuya Jess, 7 taong gulang. Ganito nag-umpisa ang aking kwento. Isang araw, may narinig akong tinig habang ako'y nagpapahinga sa aming kwarto. Tinawag ang aking pangalan. Ben! Ben! Lumakad ka at manggamot. Yan ang tinig na aking narinig, Kuya Jess. Lumakad daw ako at manggamot. Sa ilang sandali ay hindi na nasundan ang tinig na aking naririnig, kaya binabaliwala ko na lang ito. Subalit bilang bata, natatakot din ako sa aking naririnig dahil bakit ako manggagamot? Bata pa ako at wala naman akong nalalaman. Tinawag na ako ng tatay ko. Gusto kong sabihin ang aking naririnig, ngunit iniisip ko na lang baka hindi rin ako paniniwalaan ng aking ama. Kaya minabuti kong sarilinin na lang ang aking mga naririnig. Noong ako'y naging 12 taong gulang, Kuya Jess, meron naman akong nararanasan. Kakaibang karanasan. Naririnig ko ang mga maliliit na boses. Alam ko sila ay mga duwende. Subalit hindi ko sila nakikita. Naririnig ko lang sila'y naglalaro na tila mga bata. Ang natitiyak ko lang, duwende ang mga naglalaro dahil sa maliliit ang kanilang mga boses. Pagkalipas ng isang sandali, may naririnig naman akong umiiyak na sanggol. Subalit sa aming bahay ay wala ng sanggol. Malalaki na kaming magkakapatid. Kaya ako'y takang-taka. Paanong nagkaroon ng iyak ng sanggol sa aming paligid? Hindi ko na lang din pinansin, Kuya Jess. Ang ginawa ko, Kuya Jess, dahil sa ito ang nakikita ko sa aking ama at lolo kapag ka mayroon silang nararamdamang kakaiba, ay magsabit ng puting damit sa malaking puno na kung saan iniisip namin na doon nakatira ang mga maligno at iba pang uri ng lamang lupa ng katulad ng mga duwende. Ito daw po ay pangontra sa mga lamang lupa at bilang pagpapakita, ang puting damit o ang puting tela ay nangangahulugang pakikipagkaibigan sa kanila. Sumapit ang gabi, Kuya Jess. Napakaliwanag ng buwan nang may nakita akong bulang apoy mula sa langit bumagsak sa lupa at sumabog ito. Takang-taka ako kung ano ang sumabog. Isa lang ang aking natitiyak. Tila bulang nalaglag mula sa langit.
Hindi ko na lang din pinansin, Kuya Jess, sapagkat iisa lang ang natitiyak ko. Sa lugar namin, maraming kababalaghan, maraming aswang, maraming mga maligno, engkanto o ano pa mang lamang lupa na aming nararamdaman. Isang araw, Kuya Jess, napag-utusan kami ng ate ko na mangunguha ng mga kahoy sa kakahuyan. Kasama ko ang ate. At ito ang hindi ko makakalimutang pangyayari. May nakita akong isang bola. Binuhat ko at binutasan. At pagkabutas nito, Kuya Jess, napakatindi ng init na lumabas sa butas ng tila bola. Kaya ako takang-taka sa mga nangyayari sa akin. Maging ang ate ko'y takang-taka. Umuwi na kami ng bahay ng ate ko. Dala namin ang tig-iisang taling kahoy na panggatong. Dumating na kami ng ate ko sa bahay. Gusto kong itanong sa aking ama, subalit natatakot ako. Dahil sa napakatapang ng aking ama, baka naman ako malatigulang sa mga pinagsasabi ko. Kaya minabuti kong ang aking lalapitan, ang aking lolo. Lolo? Lolo? Ano yan, apo ko? May itatanong ako sa iyo. Marami akong mga naririnig na hindi pangkaraniwan. Minsan, nung ako'y natutulog sa kwarto, subalit hindi naman talaga ako tulog, may naririnig akong boses. Inaatasan akong manggamot. Ang sabi ng boses, lumakad ka bien para manggamot. At ito namang mga huling araw, may mga naririnig akong boses duwende. Naglalaro sila. Hindi ko rin sila pinapansin. Hanggang sa mayroon akong naririnig, lolo, na isang iyak ng sanggol. Hindi ko pa rin sila pinapansin. Ayaw kong ikuwento sa aking ama dahil sa baka ako'y mapalo lang. Ano kaya yun, lolo? Ano ang ibig sabihin sa aking mga naririnig at nararamdaman? Kanina-kanina lang may nakita kami ni ate sa kakahuyan na isang bola. Binutasan ko ito at napakainit. Alam mo, apo, ang lugar natin ay maraming kababalaghan. Marami ditong aswang, mga maligno, at meron mismo akong mga nasasaksihan, pinaslang ng aswang. Kaya apo ko, mag-ingat ka. Tila may ipinapahiwatig sa iyo. Ano yun, lolo? Ano ang ipinapahiwatig sa akin? Apo ko, sundin mo ang sinasabi ng boses na naririnig mo. Tila may taglay kang galing sa panggagamot. Huwag mo itong ipagkait sa mga taong nangangailangan para makatulong ka sa kanila. Lumipas ang mga taon. Nasa hustong gulang na ako. Minsan may sinubukan akong gamutin. Merong karamdaman. Ang ginawa ko lang, Kuya Jess, bumulong-bulong lang ako na tila humihingi ng suklolo sa may kapal para gumaling ang may karamdaman.
lahat ng may mga karamdaman, Kuya Jess, na lumapit sa akin sa awa ng Panginoon ay napagaling ko sila sa pamamagitan lang ng pagbulong-bulong ko sa aking sarili. Dito natatapos ang aking kwento, ang totoong kwento na aking nararanasan noong ako'y bata pa hanggang sa ako'y malaki na. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Jess. May mga bagay dito sa mundo na hindi natin lubos na mauunawaan dahil sa tayo ay musmus pa lang ang kaisipan. Subalit sa paglaki natin, lubos nating maiintindihan kung ano ang ipinapahiwatig sa ating mga nararanasan noong tayo'y bata pa. Iisa lamang ang ating natitiyak. Iisa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama na lumikha ng langit at lupa at nagmamay-ari sa lahat ng bagay dito sa mundo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel. Just the all around.